Pagkatapos ng mga gawaing bahay sa bahay, eto't nangapit bahay naman ako kanina. Hello mga matra, samahan niyo ulit ako for today's mini vlog at dahil dyan 3 minuto na naman tayong magkakasama. May pasok na nga ang kinder ko dahil 2 araw nga silang walang pasok dahil nga sa district. Pinuntahan at dinalahan nga namin ng lunch ang panganay ko dahil kasali nga siya sa district. 3 araw nga din yung ginanap, 3 araw din kaming hindi nakapanood sa kanya dahil alam niyo naman meron nga akong batang maliit tapos yung asawa ko may trabaho, medyo malayo nga din yun dito sa amin. Tapos maghapon din talaga ang laro nila kaya hindi din talaga kami pwedeng magtagal doon lalo na't meron nga akong batang maliit tapos medyo masama pa talaga ang panahon, iinit, uulan. Pero naiintindihan naman yun ng panganay ko at alam naman niya na full support kami ng papa niya sa kanya. At ayun nga pagkatapos ko asikasuhin ang kinder ko, pinaliguan ko naman ang bunso ko at hinatid na nga din namin siya sa school. Pagkahatid nga namin sa kanya sa school, pinatulog ko nga ang batang maliit pati nga ako nakatulog na din dahil antok na antok talaga ako kaya ito't hapon na nga ako nakapaglinis ng bahay. Tapos maya-maya lang eto nga't dumating na tong panganay ko at may inuwi na naman siyang medal. Nakaka-proud naman talaga dahil hindi ko nga yan naranasan nung nag-aaral pa lang ako kaya tuwang-tuwa talaga ako kapag nagkakaroon ng award ng mga anak ko. Hindi ko naman sila pine-pressure na dapat may ganito ka, may ganyan. Ang importante nag-aaral sila ng mabuti at pangarap ko talaga makapagtapos sila ng pag-aaral. Yung makapagtapos sila ng pag-aaral ay okay na talaga sa akin at masaya na ako para sa kanila dahil yun lang naman ang maipapamana namin sa kanila. Kaya lagi ko talagang sinasabi sa mga anak ko, lalong-lalo na sa panganay ko na mag-aral ng mabuti, wag tutulad sa akin. Naku po! Tapos eto nga mga nakatapos na ako sa paglilinis sa salas kaya dito naman ako sa kusina naglinis at naghugas ng mga pinggan at nilinisan ko na nga din tong lababo. Buti na nga lang hindi nagliligalig ng mga oras na yun ng batang maliit dahil hindi ko na nga siya pinabantayan sa anak ko at sabi ko ngay matulog na dahil pagod din yun at puyat pa talaga. Dahil minsan talaga pagkakalabas niya sa school, pinapatingnan-tingnan ko sa kanya ang batang maliit, lalo na kapag may ginagawa ako dito sa bahay at minsan talaga nagigilty ako. Kaya nga kanina pagdating niya, pinatulog ko na siya at hindi ko na nga siya inutusan dahil sa totoo lang naaawa na talaga ako dito sa panganay ko. Hindi ko na nga din siya naaasikaso sa pagpasok sa school dahil maaga talaga sila umaalis. Tapos eto na nga mga manangapit bahay nga ako dahil etong kulambo ko, binigay ko nga dito sa kumare ko dahil wala pa nga silang kwarto. Sayang din naman, wala din naman ako mapapagbigyan dahil yung mga kapatid ko may kwarto naman sila sa bahay nila at hindi din naman yan magkakasya sa kwarto nila. Medyo malawak nga din yung kwarto namin. Kasya naman kaya lang sikip na talaga at hindi na mabubuksan ng mga drawer, mga cabinet. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, ibibigay ko na lang sa kumare ko para yan na nga lang ang papasko namin sa inaanak namin. Tingnan nyo naman habang abala nga ako dyan, ang kukulit talaga ng mga batang yan. Naglalaro kasi sila dyan, bali 2 nga lang ang anak ng kumare ko tapos yung iba dyan, mga kalaro nila, pati na din yung anak ko nandyan din. Nagpaalam naman ako sa kumare ko na kung pwede ba ako mag-video, pumayag naman siya. Kaya ayan, nakapag-video nga ako habang may ginagawa dyan sa bahay nila. At ayun nga, nag-feel at home na ako dyan. At tingnan nyo naman nung matapos na, napakaganda talaga at na-appreciate ko talaga. Ang ganda-gandang tingnan. Kala ko nga nung una hindi magkakasya ang kama nila, buti na lang nagkasya tapos pwede pa nga silang maglagay ng electric fan sa loob.